Okay guys, good morning and welcome po sa Load Extreme Business Presentation. So before we start, 'di ba lahat naman po tayo gusto magkaroon ng sariling bahay, sariling sasakyan, makapagbakasyon kasama ang pamilya, and yung iba gusto lang talagang mabura ang lahat ng mga utang nila sa buhay. Okay, so pakilala ko po muna ang sarili ko. Ako po si Ben Stenorio. Isa po akong building engineer and electrical by profession. Isa rin po akong pollution control officer na DNR and assigned company IT. Isa rin po akong Red Cross First Aider and running coach. At part-time ko lang po ginagawa si Load Extreme as I consultant, mentor, and speaker. I have my own team of VM7. Okay, so sabi ni Load Extreme before, ano kayang basic needs ng tao para mabuhay? Kasi yung iniisip niyang magandang business eh. Kasi pag basic needs, ibig sabihin, araw-araw kakailanganin ng tao. So, unang-una, food. Pero sabi ni Load Extreme, kung mag-venture tayo ng food, marami ng mga businesses na nagkalat. Andiyan yung mga food carts and everything. So, kung clothing naman, dyan na rin yung mga iba pa mga branded clothing. And yung pangatlong basic need ng tao is yung shelter. So, itong mga to, medyo marami na rin talaga siyang ka-competition. Then, isip niya, ano ba bang isa pa? Ano pa kayang isang basic need pa na kailangan ng tao sa araw-araw? So, dun pumasok ang cellphone load. Kasi kung mapapansin nyo, ang cellphone load ngayon, basic need na po siya. Kumbaga, mas minsan mas mabenta pa po yan sa bigas eh. Di ba? Tama po? Okay. So, we have the easiest way to earn big using your cellphone. Ayan. Kasi ang cellphone po natin, napakahalaga po niya sa araw-araw, di ba? Minsan kahit nga lasing na tayo, cellphone pa rin ang hawak. Sa umaga, bago tayo pumasok, yan, cellphone pa rin ang hawak. So may sakit man tayo o wala, gagamit tayo ng cellphone to communicate with our family members. Yan. So dito sa Load Extreme, hindi mo na kailangan pang maghanap ng mga maitim na papuputiin, mga matabang papapayatin, at magandang pagagandahin palalo. Bakit? Kasi ang target market ni Load Extreme is almost lahat ng tao sa paligid. 99.99% kahit lumabas ka ng bahay mo ngayon, lumabas ka ng office mo ngayon, halos lahat ng mga kasalubong mong tao ay may cellphone. Kasi nga, basic need na siya. Ginagamit na siya araw-araw. Even yung mga elementary, high school students, college students, ginagamit na po ang cellphone load. Then, according din kasi sa kumbaga survey, or statistics, 74.7 or roughly 75% ng populasyon sa Pilipinas belong to the lower class. Ayun yung mga minimum wage earners ay mga kapusaktong sweldo. So sabi ko nga, kung ikaw ay minimum wage earner, ano kaya yung uunahin mo sa tatlong bagay na to? Cellphone load, food supplement, or skin whitening? So most probably, talagang cellphone load kasi talagang gagamitin mo yung araw-araw eh. Kahit 'di ba araw-araw ka naglo-load, minsan 10 pesos, 20 pesos, 30 pesos, depende. Okay, so Load Extreme, siya po yung pioneer, yung original at yung first, yung unang-unang nag-introduce ng universal prepaid loading sa Philippines. So ibig sabihin po ng universal prepaid loading, yun po yung one SIM load to all networks. So, na-establish po siya noong June 2003. So, we have yung office namin sa 19th and 20th floor sa Galleria Corporate Center at sa Quezon City. And yan. So, ito po yung itsura ng building. Kung hindi nyo pa po napupuntahan. Siyempre, since business po tayo, registered po tayo sa Securities and Exchange Commission and sa DTI, yung Department of Trade and Industry. At ang pinakamahalaga po is yung NTC o yung National Telecommunications Commission. Yan po yung mga certificates natin. So, tayo po ay certified key account partners. Yan. And consistent top awardees ng mga telco. Yung Smart, yung Sun, and yung Globe. At yung pinakabago ngayon is yung ABS-CBN Mobile. So, Load Extreme has empowered over 1.3 million subscribers worldwide. So kung tatanungin niyo, bakit worldwide? Load naman ito. Yes, sa Load Extreme po kasi, hindi lang po via text ang loading. Meron po tayong online loading. So kahit yung mga OFW members natin, makakapag-load po sila ng mga roaming SIMs nila at saka yung mga ABS-CBN TFC channels. So P,
Pag nakakita kayo ng letter P, anong unang-unang pumapasok sa isip nyo? Pera? Pamilya. Okay. So we have the 4 Ps. Hindi po ito yung 4 Ps ng gobyerno ha. Ito po yung tinatawag po namin na products, partners, perks, and privileges or yung mga My Life Pro products ni Load Extreme. So ano-ano po yung mga to? Unang-una, once na Load Extreme member ka, pwede mong loadan yung mga E-Plus Tap to Pay card ng SM. So ito po yun. So magagamit mo yung E-Plus Tap to Pay sa mga SM Cinema, basta lahat po ng mga establishments na merong E-Plus Tap to Pay facility. Ayan, so reloadable card po siya. So instead na cash ang ipang bababayad mo, yung E-Plus Tap to Pay card na gagamitin mo. Ayan, pwede mo rin siya magamit sa Wendy's. Usually may mga freebies ka pa niya pag ginamit mo yung E-Plus card mo. Then another partner natin, si Malayan Insurance. So okay, so again, kanina mabalik tayo, 75% ng population sa Pilipinas is na belong to the lower class or minimum wage earners. So pag minimum wage earner ka, usually bihira po yung nakaka-avail ng insurance premiums. So dito po, kung for example, tricycle driver ka or jeepney driver ka, pwede mong i-insure ang sarili mo or kahit anong kakilala mo for just 30 pesos. So via text lang po yan, meron po tayong text command. Pag in-insure mo na po ang isang tao, meron po siyang 30,000 accidental death and dismemberment. So yun po yung aksidenteng pagkamatay o yung pagkaputol ng mga parte ng katawan niya. So valid po yun for 30 days. Kung gusto mo namang mas malaki, that's 100 pesos naman po. 100,000 naman ang kanyang insurance. So again, valid siya for 30 days. So kung 1 year, that's 100 per month. So roughly 1,200 pesos lang po. Meron ka na pong accidental insurance for the whole year. Ayan. So kumaga, abot kaya ng mga minimum wage earners natin. Kung gusto mo ng mas maganda pa, ito yung V-Secure 400 namin. 3 months naman po yan, accidental insurance. Meron din po yung burial expenses and hospital confinement benefits. So, marireimburse mo yung ibang pinagkakagastusan mo sa hospital. Another partner natin, si Generica. So, bakit gano'n? Akala ko ba kanina wala nang gamot-gamot o yung papuputin o papapayatim. So, paano tayo napunta kay Generica ngayon? Okay, ganito yan. Si Generica, nag-create siya ng tinatawag na MedPadala or Electronic Gift Certificate. So, ganito yung scenario. For example, yung mga nagkatrabaho sa Manila, magpapadala sila ng pera sa probinsya. O, Nay, ito po yung 100 pesos o ito po yung 1,000 pesos, pambili niyo po ng gamot niyo. So, minsan, ang mga ka-receive nun, yung kapatid, sabihin, Nay, si Kuya nagpadala po ng 500. Yung pala, yung 500, kinuha niya ng kapatid niya, di ba? Or sabihin natin, binigay nga yung 1,000, minsan, hindi nabibili lahat sa gamot. Nagagastos sa iba. So dito, through the MedPadala, imbes na magpapadala ka ng pera via text lang sa load wallet mo, makaka-receive sila ng electronic gift certificate. Ang pinakamababang denomination po niyan is 100. So pwede mas malaki, depende kung magkano yung kaya mo. For example, nagpadala ka ng MedPadala gift certificate na worth 500, so magagastos lang talaga nila yon sa Generica. Papakita lang nila yung text message dun sa cellphone. So yun na po yun. Kumbaga yun na po yung pinaka-pera nila. And syempre, pag sinabi kasing gift certificate, for example, sa SM, di ba, pag meron kang gift certificate na 500, tapos bibili ka ng item worth 300 lang, hindi ka nila susuklian. So, kailangan ubusin mo yung 500 ng isang bilihan. So, dito po naman sa MedPadala, kung ang gift certificate mo, yung MedPadala electronic gift certificate mo is nasa 500, tapos bibili ka lang ng paracetamol worth 10 pesos. So, babawasan lang po ng 10 pesos yung gift certificate mo. Tapos makikita mo sa resibo yung remaining balance mo. Ang maganda po dito, wala po siyang expiry. And meron ka pa pong 5% discount sa mga products ni Generica. So, ganun po siya kaganda. And syempre, pwede natin loadan din yung ABS-CBN TFC channels at yung pinakabago po ngayon, yung kuryente load or yung Meralco prepaid electricity. So, ito po yung metro nyo, pwede nyo papalitan sa Meralco para maging smart meter siya o yung prepaid meter na siya. So, wala na kayong magiging monthly bill. Depende na lang ngayon sa iniload nyo kung ano yung magagamit nyo. For example, maglo-load kayo ng 1,000. So, every morning, magte-text po yung system ng Meralco dun sa may-ari ng meter kung ano man yung niregister niya na cellphone doon na sabi nung system na you only have 500 pesos that will last until ganito. Depende sa average consumption mo sa kuryente. So, dito matatansya mo talaga yung
ginagastos mo sa kuryente. And iwas jumper ka pa. Bakit? For example, magbabakasyon ka, isang buwan ka magbabakasyon, walang tatao sa bahay mo. So, wag mo siyang loadan. So, wala kang magiging billing, wala ka rin magiging jumper. Ayan. Isa po yan sa mga magagandang partners po natin. Then, another partner po natin, si Shanghong LED TV. So, siya po yung second largest television manufacturer sa buong mundo. Kung makakapanood po kayo ng mga ABS-CBN channels, yung mga news channel po, yung mga backdrop na TV nila, Shanghong po ang ginagamit. So, doon pala, makikita mo na magandang klase yung Shanghong kasi hindi naman siya gagamitin ng ABS-CBN kung hindi maganda yung quality. So, bakit naging maganda yung partnership natin dito? Noong una, ito for example, yung 55 inches na LED TV, makukuha mo lang sa atin yan sa halagang 32,770. Pero kung lalabas ka, pupunta ka ng malls, sa Ansons or sa Automatic Center, ang price po niyan is nasa yan, ito po, 43,990. So from 32,000, naging 43,000. So doon pa lang, napakalaki ng discount mo na. So mabenta to, lalo na nung Christmas season. Siyempre, yung mga companies, nagpaparaffle ng mga TV. So, dun pa lang, ang laki ng magiging potential income mo. Privileges mo pa lang to sa load extreme. Then, syempre, yung 350 plus na prepaid products. So, yan po yung mga e-loads na ginagamit na natin, yung cellphone cards, pero wala po tayo ng physical na card mismo. Meron po tayong electronic pin. So, ito po kasing mga card na to, di ba, pag bumili ka sa 7-Eleven or kahit saan, meron po yan ini-scratch sa likuran. So, yun po yung card number and PIN number. So, tayo, pag nag-load tayo at gusto ng customer yung parang card, ang marireceive niya po, instead na i-load na magagamit niya na kagad, ang marireceive niya yung card number at PIN number. Tapos, ilo-load niya lang po yun kung kailan niya gusto. Siyempre, yung prepaid landline, yung prepaid cable TV, yung Sky Cable, Signal, Dream, so lahat po yan pwede nating loadan. And prepaid internet, and yung mga online games like Garena, Level Up, and marami pa pong iba. At syempre, yung line insurance. So, itong mga to, wala nang masyadong demo. Bakit? Kasi, ginagamit na naman ng mga tao yan eh. Even before, hindi sila Load Extreme member. Kahit ikaw, ginagamit mo na rin naman yung mga products na yan. Ang pinagkaiba lang, pag hindi ka Load Extreme member, meron kang lifetime patong sa mga tindahan. Pero pag Load Extreme member ka, meron kang lifetime discount. So, ikaw, ano bang pipiliin mo? Lifetime patong ba or lifetime discount? Okay. So, simula na nagka-cellphone tayo, bumili tayo ng cellphone, most probably, you'd gastos na kagad yun. So, wala nang balik kasi ang cellphone ngayon hindi naman nag-appreciate. Kumbaga, paluma ng paluma, pamura ng pamura. Kasi every now and then, meron lumalabas na mga bagong cellphone. So, pagkabili natin ng cellphone, gastos na kagad siya. Tapos maglo-load pa tayo para mag-text, tatawag, mag-internet. So, ang kumikita po yung mga telco. Ayan. So, for example, 5 po kayong family members. Tigti 10 pesos lang po kayo per day. So, times 30 days, sa isang buwan, ang gastos nyo na po nasa 1,500 na. Eh, sa isang taon, that's 18,000 na. Eh, ilang years na po ba kayong may cellphone? At ilang years pa po kayong gagamit ng cellphone? Sabihin natin 10 years lang muna. Yan. So, that's 180,000. For just 10 pesos per day na 5 po kayong family members. Eh, what more? Di ba? Minsan maglo-load tayo 20 pesos, 30 pesos, 50 pesos. So, hindi natin namamalayan na malaki pala yung ginagastos natin sa load. Bakit? Kasi nga, araw-araw natin ginagamit ang cellphone load. Hindi natin namamalayan. Pero kung kukumpitin mo yan, malamang magugulat ka, baka ang laki na talaga nung nagagastos mo sa mga prepaid loads. Okay, so dito, sa load extreme, i-convert natin yung gastos mo, yung pinagkakagastusan mo, into income. So, gamitin mo lang yung sarili mong phone mo na ginagamit ngayon, yung sarili mong SIM, regardless kung ano mang network yung gamit mo, loadan mo yung sarili mo and your family members, at ang pinakamaganda sa lahat, ito, turuan mo ang iba na loadan nila ang sarili nila at kikita ka. Bago yun, di ba? So, parang tuturuan mo lang sila, loadan nila yung sarili nila, pero ikaw ang kikita. Okay, mamaya ituturo ko yun sa inyo kung paano. Yun. So, 8 out of 10, kumaga, ayun yung pinaka-survey sa Pilipinas na naka-prepaid. Kasi nga, syempre, pag minimum wage earner ka, hindi ka naman makaka-apply ng mga cellphone plans kasi kailangan nila ng proof of income mo
na nagtatrabaho ka na medyo malaki yung sweldo mo na kaya mong bayaran yung plan na ina-apply mo. Pero kung hindi kaya, hindi ka qualified, talagang forced to good sa prepaid ka. So, syempre, pag prepaid ka, ito yung pinakaayaw na ayaw mong makaka-text. Si check operator services, tama po ba? Yan, lalo na pag alas 2 na madaling araw na, maglalabas ka pa, wala nang bukas na tindahan, hirap na hirap ka maghanap ng papaloadan, or pag nasa biyahe ka, di ba, nag-text yung boss mo, asan ka lang, late ka na naman. Pag hindi ka nag-reply, you're fired. So, hindi mo naman pwedeng parahan yung MRT. Kung nalala ko, nasa MRT ka, siksikan doon, di ba? And syempre, pag nasa matataas ka na building, usually yung mga loading stations nasa baba pa. Yung mga bilihan ng mga candy, yung mga booth po doon. And pag bumabagyo naman, yun, marami din mga saradong tindahan. So, aburidong-aburido ka na, hanap ng pagloloadan, yan, ganyan na itsura mo, di ba? Okay, so wala po kasing convenience. So, parang naghahanap tayo ng mga tindahan ng pagloloadan. So, minsan, utusan natin anak natin, anak, paloadan mo nga ako ng 30 pesos dun sa tindahan, smart. So, pupunta yung anak mo doon, makikita doon, marami nakatambay, nakahubad. So, doon pa lang, hindi na safe. So, pagdating niya pa doon, sasabihin niya sa tindera, tayo pa-load po ako ng Smart 30. Ay, wala po kaming Smart. Globe lang po ang tinda namin. Lipat na naman siya ng kabilang tindahan. Pagdating naman doon sa kabilang tindahan, sasabihin, ay, ubos na po yung Smart. Kakaubos lang, hanap na lang po kayo ng iba. So, walang convenience, di ba? So, dito, we have the convenience na gagamitin mo lang yung sariling phone mo, sarili mong SIM, then magpondo ka lang ng load wallet mo, then pwede ka lang mag-load sa lahat ng network, including yung E+ nga, yung generic med padala, at yung prepaid kuryente. Okay. So, paano naman magpondo ng load wallet? Paano mag-replenish? Saan ba pwede? Okay, compared kasi dun sa traditional na nakikita nyo sa tindahan, yung mga naglo-load doon, pwede lang silang mag-replenish or mag-reload ng load wallet nila dun sa dealer na kinuha na nila ng SIM card. Kasi exclusive po yun, ganun po yung traditional. No? Hindi sila pwede magpa-load sa ibang dealer. Kung kanino lang nila binili yung retailer SIM nila, doon lang po sila. Kaya kung mapapansin nyo, tatlo po yung kausap nilang dealer. Isang dealer ng Globe, isang dealer ng Sun, isang dealer ng Smart. So, hiwa-hiwalay po yun. So, dito po, once na Load Extreme member ka, so pwede ka replenish and mag-reload sa mga independent business centers ng Load Extreme o sa mismong Load Extreme office sa Ortigas. Then second, pwede ka naman magpa-transfer ng load wallet sa kapwa mo members. So, ibig sabihin, kunwari may kapitbahay ka, Load Extreme member din. Worst case scenario, kailangan mo ng load, pwede mong sabihin sa kanya, papasa naman ako ng 1,000, bayaran ko na lang sa'yo. So, bahala na kayong mag-settle kung paano nyo babayaran ng isa't isa. Then yung pangatlo, ito yung pinakamaganda sa lahat, as long as merong Union Bank, Metro Bank, BDO, UCPB, BPI, and Security Bank, anywhere po yan sa Philippines, pwede ka pong mag-replenish ng load wallet mo. Ayan. And yung pang-apat, once na Load Extreme member ka, yung earnings mo sa Load Extreme, pwede mo i-convert into load wallet. So, meron tayong conversion facility sa internet. So, kahit nasa bahay ka, pwede ka mag-replenish ng load wallet mo. Yan. So, napaka-flexible po natin. Ang dami po nating channels para makapag-reload o makapag-replenish yung pondo natin sa load wallet. So, paano naman magbenta ng load? Yan. So, pagbebenta naman tayo. Again, compared sa traditional na nakikita niyo sa tindahan, pwede lang silang magbenta ng load through the retailer SIM na gamit nila. So, pag nawala yung retailer SIM nila, nanakaw yung cellphone nilang pang-load, automatic, pati yung load wallet nila na kasama doon is mawawala na rin. Yan. Kasi yun naman ang channel nila para makapagbenta ng load. So, sa atin, sa Load Extreme, unang-una, syempre, basic, kagaya ng traditional, meron din tayong true text o yung SMS nga. Then, kung maiwanan mo yung cellphone mo sa bahay, o mawala mo yung cellphone mo, don't worry, kasi hindi naman mawawala kasama yung load wallet mo. Kasi ang load wallet mo, wala sa SIM card. Nandun sa system ni Load Extreme. Yan. So, dito, pag naiwanan mo nga yung cellphone mo sa bahay, meron ka internet access, punta ka lang sa loadextreme.ph sa website natin, then click mo na yung online loading facility, pwede ka na mag-load sa lahat ng network. At kung maganda naman yung cellphone mo ngayon, Android na, yung pangatlong way natin, or yung paraan para makapag-load, yung Android application. So, yung meron tayong Load Extreme app na pwede mong i-download sa Play Store, free naman po yun. So, touch ka lang.
Okay, so balik tayo dun sa unang-unang nabanggit ko, so yung mga pangarap natin na bahay, kotse, makasama yung pamilya. So ngayon, sa panahon ngayon, ang bahay is nasa worth 1 million, yan, average 1 million. Yung kotse, ganun din, nasa 1 million. And yung savings, para medyo maganda-ganda naman ang buhay mo, nasa 1 million din. Kumbaga, hindi ka naman ganun kahirap o hindi ka naman din ganun kayaman. Kumbaga, saktong-sakto lang. Kumbaga, hindi ka naman yung naghihikahos talaga. So, ang total ng dreams or pangarap mo, nasa worth 3 million. Okay. So, kung ikaw ay isang employee, or kung ano man, ang tanong ko, nakakasave ka po ba ng 10,000 per month? Sabihin natin, okay, sabihin mo hindi. Sabihin natin nakakasave ka nga. Nakakasave ka ng 10,000 per month. Ayan. So, syempre, sa unang taon mo, meron kang masisave na 120,000 per year. So, since ang pangarap mo is nasa worth 3 million, so magtatrabaho ka pa rin para makuha mo nga yung pangarap mo. Kaya nga tayo nagtatrabaho para magkaroon ng pera para sa pamilya. So, for 10 years, makakaipon ka ng 1.2 billion. So, pwede ka na makabili ng bahay or sasakyan man, depende. Then, syempre, kulang pa yun. Magtatrabaho ka pa rin magtatrabaho. After another 10 years, yan, 20 years na, that's 2.4. Kulang pa rin, trabaho pa rin, plus 10 years ulit, so sa 30 years is nasa 3.6 na. So dyan, pwede mo na makuha yung pangarap mo. Ilang taon ka na ba ngayon? So sa tingin mo, ilang taon ka na kaya after 30 years? Sa tingin mo kaya, may enjoy mo pa yung pera mo. Di ba? Yun yung medyo nagiging setup natin kasi ngayon. Pero kung bibigyan kita ngayon ng halagang 6,000 pesos, ano kayang pwede mong bilhin? Ayan. So, yung mga babae, yan, sapatos, yung iba gusto gadget, ayan, mga iPad, lalo na yung iPhone 5 ngayon, yung napaka-healthy na iPhone 5, halagang 6,000 lang. Ayan, ito po yun. Ayan. So, ano bang business na pwede nyo start sa halagang 6,000? Wag na po yung loading, kasi yun na yung dinidiscuss ko eh. Ayan. So, pwede po yung tinatawag namin na KFC. Pwede ka mag-franchise ng KFC for just 6,000 pesos, yung Kikiam Fishball and Calamares. Ayan. At sabi ng iba, sari-sari store daw. Pero I beg to disagree kasi sa sari-sari store, kailangan may soft drinks ka. Kailangan yung soft drinks mo malamig. So, para maging malamig yun, bibili ka ng ref. So, sa tingin mo ba yung 6,000 mo, kakasya yun para sa ref? 'Di ba? Kung wala kang ref, ang tawag sa'yo, hindi sari-sari store. Ang tawag dyan is sabit-sabit store lang kasi yung mga nakasabit na chichirya, mga dingdong, at kung ano-ano pa. So, ito po kasi yung kailangan nyo i-consider to start a small business dito sa Philippines. So, kailangan dapat yung produkto mo basic need, affordable siya para sa mga minimum wage earners, tapos highly in demand siya. At yung return of investment mo, yung balik ng puhunan mo is dapat tuloy-tuloy. Yan, kung mga long term siya, hindi siya seasonal kagaya ng, for example, halo-halo. Mabenta lang siya tuwing summer. Yan. And pinakamahalaga sa lahat, dapat effective. So, sa atin, naloloadan natin any network, isang SIM lang, discounted pa tayo. So, doon pa lang, effective na. Hindi mo na kailangan pa magantay pa ng mga months, years para umepekto yung produkto sa'yo. Right on the spot, naloadan mo yung sarili mo, discounted ka, doon pa lang effective na. Ayan. So, ito po kasi yung investment, o yung pinakapuhunan para maging traditional dealer, yung mga traditional retailer, yung mga nakikita niyo sa tindahan, yung mga nagpapaload sa tindahan. Usually yan, tigi-tigis ang cellphone niya. Kung hindi man tatlo, pwedeng dalawa kasi minsan dual SIM na. So, meron silang tatlong retailer SIM. Isang retailer SIM sa Smart, isang retailer SIM sa Globe, and isang retailer SIM sa Sun. So, syempre, yung load wallet niyan, hiwa-hiwalay din. Yeah. For example, yung cellphone, bibili ka ng tig 1,000. Yan. Para medyo tumagal-tagal, so that's 3,000 na. Yung retailer SIM, alam ko kasi sa retailer SIM ng Smart lang, is nasa parang roughly 600 pesos eh. So, sabihin natin, tigti 300 pesos each. Wala pa pong load yun ha. Ano lang po yun, SIM card lang po yun. Then, syempre, papondo mo ng load wallet each. Yan, tig 1,000. So, ang total po niyan is nasa
6,900 na. Ang mabibenta mo lang po dyan is yung cellphone load lang. Wala po lahat ng mga nabanggit ko kanina mula simula. Ayan. So ngayon, kung magta-traditional dealer ka naman, kung kunwari, for example, di ba yung mga retailer sa tindahan, di ba, sabi ko nga kanina, meron silang mga dealer na kinakausap. So isang dealer sa Sun, isang dealer sa Globe, isang dealer sa Smart. So kung gusto mo maging dealer ng traditional, ang investment naman po dun is nasa 50K to 100K o 100,000. So bakit? Kasi kailangan po mo ng malaking pondo ng load wallet. Kasi isang network lang po ang kailangan mong i-dealer. Kung dealer ka na ng Globe, hindi ka na pwede mag-dealer ng Smart kasi conflict of interest po yon. So, kailangan kang may ma-meet na quota. So, kasi meron po kayong pinipirmahang kontrata dyan eh. And, kailangan mo lang maghanap or pwede ka lang maghanap ng retailers mo within your specific area. For example, kung Manila ka or Malate, Manila ka lang, so doon ka lang maghahanap ng retailer mo. Hindi ka pwede maghanap ng retailer sa Pasay or retailer sa Makati, sa Pasig, ganun. So, within that area, so medyo confined ka. Diba? Ang hirap maghanap ng retailers kasi napakaliit lang ng area. Marami kayong mga dealers pa naghahati-hati. Whereas, sa Load Extreme, so minimum investment lang siya, lahat na ng networks pwede mong i-dealer. And wala po siyang required na quota. At ang maganda po dyan, pwede po kayong maghanap ng retailers nyo anywhere. Diba? Kumbaga, anywhere sa Philippines and anywhere in the world. Kung may mga kakilala kayong OFW, so pwede po yung kahit sa Luzon, sa Visayas, or Mindanao. Yan. So good news, sa Load Extreme po kasi, for just 5,598, 5,598, so dealer ka na po ng lahat ng network. So makakatanggap ka po ng paper bag. Ayan. Kulay orange po yan. Yan na po yun. Pero syempre may laman po ang paper bag. So ano pong laman nun? Isa pong Technopreneur card o yung tinatawag namin na dealer ID card. And syempre pag dealer ka, meron kang retailers. Yung mga Technuser cards. Yan po. 20 pieces po yun and meron kang 21 sets ng mga guides and price list. Syempre yung isang set para sa'yo, yung 20 para dun sa mga Technuser mo o yung retailer mo. Then, isang product guide number po, sa'yo po yan. And yung tarpaulin na load na dito, so pwede mo ilagay sa labas ng bahay mo para malaman nila may loading business ka or pwede mong ilagay sa loob ng kwarto mo para maalala mo kinabukasan pagising mo, may business ka pala, di ba? Okay. So, syempre, we have din yung personal websites. Magkakaroon ka rin ng sarili mong access sa websites. Yun yung mylifepro.biz, magkakaroon ka ng account dyan. Dyan mo mamamonitor lahat ng mga referrals mo, then, iba pang earnings. Then, sa loadextreme.ph naman, dyan mo naman mamamonitor lahat ng loading transactions mo, tsaka yung mga retailers mo. So, makikita mo lahat dyan yung balance, pag nag-load ka, for example, nag-load ka ng 30 pesos, makikita mo doon kung anong date mo ni-load, anong oras mo siya ni-load, then magkano na lang yung remaining balance mo. So, lahat yung kumaga meron kang online inventory. Siyempre, sa business, we have free trainings din. So, free po yung training dito sa main office. Meron din po tayong training online. Tsaka mga video tutorials po kung paano gawin yung business, kung paano mag-load, paano mag-reload, at lahat pa po ng mga how-to. May mga video tutorials po. Kagaya po itong pinapanood nyo ngayon. Sa mga naka-record na po yan, available na po yan once na maging member na po kayo. Ibibigay po yun sa inyo para mapanood nyo anytime na kailangan nyo ng training. So dito po, we will work as a team. So sama-sama po tayo dito, no? Wala po itong parang sekretuhan. For example, di ba? Hindi to katulad ng traditional business. Kunwari, meron kang lugawan, di ba? Sa bahay mo. Tapos maraming bumibili talaga, araw-araw, talagang jam pack. Ngayon, one day, merong isang kapitbahay mo, katapat na bahay mo, lumapit sa'yo. Ano ba yung sekreto ng o secret recipe ng ano mo, lugaw mo, ba't ang sarap at ang daming bumibili? Pwede mo bang i-share sa akin? Sa tingin mo, i-share mo ba? O, di ba? Hindi. Kasi bakit? Magkakaroon kayo ng competition. So, dito sa Load Extreme, kumbaga, pag tinanong sa'yo na, paano ba yung loading mo? Paano ka nakakapag-load sa lahat ng network? Paano ka nakakapag-discount? Di ba? Lahat paano. So, ikukwento mo lang. Nabigyan mo na siya magandang business, parehas pa kayong kumita. Di ba? So, win-win tayo. Wala tayong, kumbaga, hindi natin talaga sila basta pinagkakitaan lang.
Okay, so sa dinami-dami na sinabi ko kanina, paano nga ba kumita sa Load Extreme? O paano ginagawa yung business ng Load Extreme? So unang-una, syempre, meron kang lifetime discount sa lahat ng prepaid products. So average 8% sa mga products na po na to. Yung mga ginagamit nyo halos araw-araw na. For example, ang daily load use mo is 30 pesos. So sa isang buwan, that's 900. Kunwari, 5 kayong family members. So that's 4,500. Sa isang taon, that's 54,000 pesos. So kunin mo lang yung 8% niyan, at least nakatipid ka pa rin ng 4,320. Hindi man siya ganun kalaki, pero savings pa rin yan. Compared naman sa magpapaload ka po sa tindahan, meron ka pang patong, di ba? Then next, yung tech na user sign up o yung retailer sign up. So sabi ko nga, since dealer ka, maghahanap ka rin ng retailers mo kagaya nung sa traditional. Ang advantage nga natin is pwede tayo maghanap ng retailers natin anywhere. Ayan. So ang isang retailer, ito po yun, yung tech na user card. So makakapag-load na rin po yan sa lahat ng network. Tsaka yung mga nabanggit ko pong mga products kanina. So sa 20 na retailer mo, yung tech na user card mo, ang presyo po niyan is 300. 300 pesos. Wala pa pong load yan. Kumbaga, bayad lang po yun sa activation nung gustong mag-reloading. Yan. So kung 20 pieces times 300, 6,000 na po kagad na earnings yun. So, almost balik na kagad yung pinuhunan mo na 5,598. Diba? Mga mabilis lang. Hindi naman siya ganun kalaki. Pero halos balik na yung puhunan mo. Pero hindi pa dyan natatapos yan. Yung pangatlo, tinatawag namin na guaranteed retail override. So, yung Technopreneur, ikaw, as a dealer, you will earn 1% for every load consumed by your Techno user cards o yung mga retailer mo. For example, yan, taga-Sariaya ka, di ba? Yan. Tapos, meron ka kakilala sa Sampaloc. Bumili siya nung retailer card sa'yo. So, siya, habang nag-e-enjoy siya sa average 8% sa discount ng load, kasi nga nakapag-load na siya any network, ikaw naman kumikita ng 1% sa lahat ng sales niya. Yan. Ganun din, meron ka na naman isang kakilala sa Lokban naman, nag-avail din siya nung Techno User Access Card sa'yo, bumili lang siya nung isang beses, yan, yung 300 pesos na access card, so inactivate yung SIM card niya, nakakapag-load na siya sa lahat ng network, nag-enjoy na siya sa discount. Ikaw naman, kumikita lang ng 1% lang ng 1%. Hindi man ganun kalaki, pero mamaya magugulat ka kung gaano kalaki yung pwede mo kitain dahil lang sa 1% na yan. So yan, tuloy-tuloy lang yan. Every time na may bumibili sa'yo ng access card at ginagamit nila yon, yung 1% tuloy-tuloy lang din papasok sa'yo. Wala kang choice dyan. Bakit? Pwede mo bang sabihin sa kanila na wag na kayong magbenta ng load kasi kumikita ako ng 1% sa inyo? Definitely hindi, di ba? Kasi kaya nga sila nag-avail sa'yo ng Techno User Access Card para maka-discount sila sa load at makapag-load sila sa lahat ng network. So definitely, talagang gagamitin at gagamitin nila yon. So wala kang choice at papasok pa rin talaga yung 1% sa account mo as load wallet. So ito yung sample niyan. Yung isang tech user mo, isang retailer mo, nakakabenta siya ng 1,000 sa isang araw. Since 20 yun, that's 20,000 per day. Sa loob ng isang buwan, that's 600,000. Kunin mo yung 1% niyan. So meron kang 6,000 na load wallet papasok sa'yo. Pwede mong gamitin pang benta ulit or pwede mong i-transfer sa kanila, benta mo sa kanila ulit. So, sa tingin mo ba, kikitain mo yan sa mga iba pang business ng ganyan? 1%, 6,000, okay lang ba sa'yo yan? Eh, paano kung hindi lang 1,000 na bebenta nila sa isang araw? Di ba? Kumbaga itong 6,000, average lang po. Hindi po yan yung guaranteed na sinasabi ko na talaga meron kayong 6,000 buwan-buwan. Kumbaga, average computation lang po siya. Pwedeng mas lumaki pa siya, pwedeng mas maliit. So, depende nga po sa niliload ng mga retailers mo. Okay, so sino po may TV sa bahay? Kung mapapansin nyo, di ba, wala pang commercial. Year 2003 pa si Load Extreme, pero wala kayong nakikitang commercial sa TV. So, bakit? Kasi yung marketing budget tsaka advertising budget is napakamahal po kung mag-hire po si Load Extreme ng artista para lang i-endorse ang products or yung services natin. So, naisip ni Load Extreme na bakit yung budget natin sa marketing at yung advertising is ibigay na lang natin sa mga tao via referral. Ayan, naku. Ayan na, referral na. Parang ayoko na ito. May referral, daming kakausaping tao. So, kung mapapansin nyo, ang business naman, lahat po yan is
kailangan ng tao, kailangan ng referral, o kahit ano. Kung mapapansin nyo nga, hindi nyo namamalayan, ginagamit nyo na yung referral palagi. For example, di ba, kumain kayo sa masarap na restaurant. Sa sobrang sarap nyo, nag-enjoy kayo, kinuwento nyo sa kaibigan nyo. Then sabi mo sa kaibigan mo, tara, kain tayo dun sa restaurant, masarap dun. So kumain ngayon yung kaibigan mo. So ngayon, sinong kumita? Ikaw ba o yung restaurant? O di ba yung restaurant? Pero sino nag-refer? Ikaw. So wala kang bayad, kumain lang kayo. Malamang-lamang, lugi ka pa kasi baka mamaya nilibre mo pa siya. Diba? So, ano pa? Ano pang ibang example? Yan. For example, yung sine, di ba? Nanood ka ng sine, maganda yung palabas. Then, sabi mo sa kaibigan mo, uy, tara, panoorin mo yung ganito, maganda to, maganda ganyan, ganyan. So, kinuwento mo ng kinuwento. So, parang na-excite siya, nanood din siya ng sine. Sino ngayon ulit ang kumita? Ikaw ba o yung sinehan? Oh, 'di ba yung sinehan? So ganoon. So hindi natin namamalayan, nagre-refer na tayo ng mga bagay-bagay pero hindi naman talaga tayo kumikita. Mga kwento lang tayo ng kwento. Kumbaga dapat syempre kung magkukuwento ka, dapat kwentong may kwenta. Yan. Ito yun. So sabi ni Road Extreme, magkukuwento ka lang, makapag-refer ka ng isang dealership, bibigyan ka nila ng 700 pesos as a referral incentive. Yan, for example, ikaw to, magkakaroon ka ng Team A or Team B ng mga sales team mo, sales team A and sales team B. So, nasa system po yan. Wala po yan sa loob ng paper bag. So, pag in-encode mo na ngayon, yung isang kaibigan mo, bibigyan ka ng 700 pesos. So, nasa account mo rin yan, makikredit siya doon. So, anytime, pwede mo siyang i-encash. Then again, meron ka na naman isang referral, another 700. So, basta every referral is 700. So dito, kung mapapansin mo, sulit na yung 700 pesos. Bakit? Kasi magkano ba ang minimum wage ngayon? Diba? Less than 500 pesos. Ilang oras mo siyang tatrabahuhin sa isang araw? 9 hours, diba? Usually 8 to 5 kasi isang oras break time. So, kasi sweldo ka ng less than 500, usually mas mababa pa kasi may tax pa yun. So dito, kung mausap ka lang ng isang tao, makapag-refer ka ng isa, meron ka na kagad 700, more than your minimum wage earnings. Kung makarefer ka ng 2 tao sa isang araw, that's 1/4. So parang super sulit na siya, hindi ka pa ganun kapagod. Bako kwento mo lang kung gaano kaganda yung business ng Load Extreme. Then yung panglima, yung tinatawag namin ng real-time matching bonus. So for every subscription in your Team A and Team B, so Load Extreme will give you additional 600 pesos real-time matching bonus or yung match. So, kanina, ikaw yan, meron kang Team A and Team B, nakapag-refer ka, meron kang 700, may nakapag-refer ka ng isa, meron ka ulit 700, babasahin ng system, meron ka isa sa Team A mo, isa sa sales Team B mo, that's a qualified match, so 600 po yun, papunta sa inyo. So, kumita ka ng 2,000 na kasi 700 kanina, dalawang 700 at isang 600 pesos. Ngayon, itong isang kaibigan mo to, sa tingin mo magre-refer ba siya? Definitely. So, just in case nakapag-refer siya ng 10, meron siyang 10 700 kasi siya naman nag-refer nun eh. Ngayon, itong isang kaibigan mo na to, nakapag-refer din ng 10, another 10 700 din sa kanya. But since itong 10 na to at 10 doon sa kabila is under your sales team, qualified match po yan. So, 10 matches po siya. So, magkano po ang isang match? 600. So, 600 times 10, 6,000. Sa inyo po mapupunta yon. Yan. So, maganda po, di ba? Hindi lang maganda, magandang maganda. Kasi, itong 10 na to, most probably, hindi mo na siya kakilala eh. Tama po ba? Yan. So, i-elaborate ko lang po yung real-time matching bonus, no? For example, ito yan. Ikaw yung Team A mo, tsaka Team B mo. Nakapag-refer ka ng dalawa, but accidentally, na-encode mo sila pareha sa Team A mo. So, wala ka pa pong matching dyan. So, kailangan meron ka pang isa sa Team B mo. Di nakapag-refer ka ulit, yan, diyan mo na po makukuha yung 600 pesos na RMB. Ngayon, meron kang waiting na isa. So, not necessarily kailangan maglagay ka pa dito sa kabila. Just in case itong tao na to, member mo, nakapag-refer na rin siya, meron siyang referral, magmamatch na po yun doon. Ayan, 600. So, ganun lang ganun siya. Tuloy lang, tuloy. 600 lang na 600. Every time may makikita yung system na meron ka isa sa Team A, tsaka isa sa Team B na qualified to match. Ayan, tuloy-tuloy lang po yan. So, yan yung 10 matches. Yung real-time matching bonus. 10 qualified pairs, 6,000. Then yung pang-anim,
ito po yung subscription sales bonus naman. So, ayan, for example, nakapag-refer ka, di ba? Tatlo yung na-refer mo, so meron kang tatlong 700. Ngayon, itong mga to, pag nakapag-refer na rin sila, di ba? Meron din silang sariling 700 nila kasi sila yung nag-refer. Pero ikaw, since under your team pa yan, bukod dun sa 600 kanina na real-time matching bonus, meron ka pa tig to 30 pesos each. Ito, isa lang na-refer niya, meron siyang 700, ikaw naman, meron kang 30 pesos. So, ganun lang din dito. Tuloy-tuloy lang yan up to your 9th level. Ayan. So, kung mapapansin mo, itong mga to, mga kapwa mo siya dealer. Gumagamit po ba sila ng load? Definitely. So, every time na gumagamit sila ng load or nakakapagbenta sila ng mga My Life products kanina, yung mga TV at kung ano-ano pa, yung pang pito po naming way o yung paraan para kumita, yung tinatawag namin na product patronage bonus na 1% ulit. So, sa mga kapwa mo naman dealers yan. So, every time na gumagamit sila ng load, nakapagbenta sila ng My Life products, kumikita ka ng 1%. Kanina meron kang 1% sa mga retailers mo as a load wallet. Dito naman, kikita ka ng 1% as cash naman po yan. Papasok na naman po sa account mo ng My Life, yung MyLifePro.biz. So, pwede mo i-convert yon para maging cheque, para maging pera. Pero syempre, we have the safety net. Ano yung safety net? Yun po yung maximum na pwede nyong kitain sa isang araw. Okay, so para pantay-pantay po tayo ng kitaan. Ibig sabihin, hindi porket kami ang nauna at ikaw ay nahuling o bago lang, is mas malaki yung kikitain namin. Hindi, kasi po, depende po sa effort nyo yun. So, tayo po, ang maximum lang na pwede natin kitain sa isang araw is nasa 100,000. So, for example, di ba, kakastart mo lang, ikaw pala ay presidente ng isang malaking kumpanya. Tapos, nakapag-refer ka, halos lahat ng empleyado mo na-refer mo. Then, pumatak, pagka-encode niyan is nakita sa system na ang total earnings mo for that one day is 110,000. Yung 10,000 po sa company na mapupunta sa Load Extreme po. So 100,000 lang talaga yung makukuha mo. So just in case naman, para makuha mo rin yung 10,000, syempre yung ibang referrals mo, next day mo na sila i-encode para makuha mo. Basta 100 ang 100,000 per day. So that's 700,000 per week and 3.1 million per month. Okay, so kung tatanungin nyo, paano yan? Kasi mahirap ako mag-refer, hindi ako mahirap mahirap ako mag-invite na ganyan, mahihain ako. So ito, we have the strategy, tuturo po namin sa inyo yun, yung I100E strategy. So paano yun? You just have to invite 100 people and educate. Madami po ba o konti? Medyo madami po, di ba? 100. So i-breakdown po natin. So, 10 relatives, 10 friends, 30 cellphone contacts, and 50 Facebook friends. So, most probably, meron ka lang pong Facebook. Kung wala ka pa, malamang, start nyo na po na gumawa ng Facebook. So, that's a total of 100. 100 na tao. Sa tingin nyo, sa 100 na taong kakausapin nyo, ilan po kaya ang maniniwala sa inyo sa business na to? 50%? Lahati? Or 30%? 30% lang? O sabihin natin 2% lang po. 2 tao lang po out of 100 na kinausap nyo ang naniwala sa inyo. Ayan, 2 lang po. So we have yung tinatawag namin na feasibility study, yung worst case scenario, yung pinakamasamang scenario na pwede mangyari sa'yo. Kakastart mo pa lang, nakapag-refer ka lang ng 2 starter kit natin, yung 5598, then yung sobrang malas mo, napasa mo pa yung kamalasan mo dun sa 2 taong na-refer mo. 2 lang din yung na-refer nila sa tanang buhay nila. So, ito yun. For example, ito. On your first month, meron kang isang na-refer sa sales team A mo, tsaka isa sa sales team B. So, 2 nga, di ba? So, kumita ka ng 2,000. 700 each, dahil nga 700 yung direct referral, tsaka yung matching, yung real-time matching bonus na 600. So, total niyan is 2,000. Ngayon, tinamad ka na, minalas ka, huminto ka na, itong 2 na-refer mo, medyo ginanahan, hindi lang 100 taong kinausap, mga 500 pa, but unfortunately, napasa mo pa yung kamalasan sa kanila, 2 lang yung nag-join sa kanila. Itong isang to, 2 lang din nag-join sa kanya. So, babasahin ng system, meron kang 2 qualified match under your team. So, magkano ba yung isang match? 600. So, 600 times 2, meron kang 1,200. Yan, so, 3 to na yung kinita mo. Then, tuloy-tuloy lang, itong 2 to, ganun din.
marami din silang kinausap, more than 100, but unfortunately, dalawa lang talaga yung nag-join sa kanila, yung tiga-Galawa, so that's 4. Meron ka na namang 4 qualified match, that's 2-4 naman po, additional naman na income mo. So, tuloy-tuloy lang. Dalawa lang po ng dalawa. Ayan. On your 7th month, ito na yung possible na pwede mong kitain. Nasa 77,600. Ang tanong, titigil ka pa ba? Actually, mali. Mali ang tanong ko. Pwede mo bang sabihin sa kanila na tumigil na sila mag-refer? Tumigil na sila sa negosyo? Definitely, hindi, di ba? So, tuloy-tuloy lang siya. Dalawa lang siya ng dalawa. Sa isang taon, ito yung possible na pwede mong kitain. Sa dalawa pa lang po yun. Eh, what if kanina kung naisip nyo na ang maniniwala po sa inyo is 50%. Diba? 50 na tao. 25 dito, tsaka 25 dito. Nag-start ka, 25 sa sales team A mo, tapos meron kang 25 sa sales team B. So, magkano kaya pwede mong kitain dito? Medyo malaki po, diba? Ayan. So, sa worst case, diba, 2.4 sa isang taon, sabihin natin, worst ka pa. Yung sa 2.4 na yon, hindi yun kinita mo. 25% lang ng 2.4. Kumbaga, divide mo po by 4. Hatiin mo pa sa 4. So, that's 600,000 na lang per year. So, sa loob ng 5 taon, makakaipon ka na ng almost 3 million. Imagine that, di ba? Kanina, yung bahay mo, yung pangarap mo, worth 3 million, within 5 years, matutupad mo na. Compared dun sa employee ka, na nakakasave, again, nakakasave, hindi po ito yung sweldo nyo. Ibig sabihin, savings nyo na itatabi nyo po every month. Kung nakakasave ka ng 10,000 per month, sa loob pa ng 30 years para mo maipon yung 3.6 million. Eh kanina, balik po tayo. Yan. So 2.4, yung worst case scenario kanina, hatiin mo pa sa 4, kasi nga sobrang malas mo, 600k per year na lang o 600,000, 3 million in 5 years. So, from 30 years as an employee, 5 years sa load extreme, so napakalaki po ng difference. So, almost ang natipid mong taon is nasa kulang-kulang 20 years or 25 years, di ba? Yan. So, i-share ko lang po sa inyo, ito po yung mga ibang earnings ko recently. Nung March 17 po, yan, kumita po ako ng almost 109,000. Then, after ilang weeks, yan, nung April 1 po, kumita ko ng another 10,290. And after 2 weeks naman ulit, and another 10,000. After a week, yan, 13,440. And, ito lang po, recently lang, nung April 28, is kumita ko ng almost 20,842. So, ang total po niyan, in less than 2 months, part-time pa po yun ha, nasa 164,700.96. Imagine, saan mong business na pwede mo kitain yung halagang yan? Sa halaga lang po na 5,598 na puhunan. Diba? Kahit po pag-iisipin kita ngayon, ano pang ibang business na pwede mong maisip sa halagang 6,000, natatapat po dito sa load extreme. Siguro, I dare you, siguro kahit mga 101%, wala po kayong mahanap na magandang business sa halagang 6,000. As ganito po yung potential na income na pwede nyong kitain. Okay, so we have almost 65 millionaires na, no? Sa load extreme as of May 2012. So, hindi ko na po isa-isahin kung sino pa yung mga yun. Most probably, hindi mo naman din sila kakilala. And it doesn't matter din naman kung naging millionaires na sila. Kasi ang kita naman dito, kumbaga hindi naman nagdidepende sa kanila. Nagdidepende po ito sa effort nyo. So isi-share ko na lang po sa inyo yung pinaka naging sekreto nila, naging sekreto namin. Bakit lumaki kagad yung income namin ng mabilis. So ito yung tinatawag namin na bestseller. So ano po yung bestseller? Ito po yung tri-pack o yung tatlong package. So tatlong 5,598. That's 16,794. At ang maganda pa po dito, ang isang package, di ba kanina, ang laman ng isang package is 20 retailers. So dito po, ang laman po niya is 40. 40, so doble. So that's almost 120 retailers, tatlong package. That's 16,794 lang. And more of that, explain ko yung details ng tri-pack. Di ba? Tatlong package yan.
binili mo, 16,794, 35598. So, syempre, since sa'yo naman nakapangalan tong tatlo na to, kikitain mo na yung 700 na parang direct referral kasi parang ikaw na rin nag-refer nitong isang to eh. Yan, 700 sa kabila at yung 600. So, mag-earn ka agad ng 2,000 pesos. So, kung ililess mo siya dito, parang nasa roughly 15,000 na yung pinuhuna mo. Ayan. And syempre, meron kang 120 retailers kasi nga, ang laman nito, 40 na. 40, hindi na 20. So, 40 each times di 120 yon times 300 each retailer, ang total po is nasa 36,000 na value for just 16,794 na puhunan. So, talagang almost doble yung pinaka-value niya. Kaya siya naging bestseller. So, bakit nga ba, bukod dun sa bestseller na yun, bakit maganda o bakit mas malaki yung kikitain mo dyan? So, explain ko yung scenario. Ito yan. So, pag tri-pack package o yung tatlong account, ikaw to, magkakaroon ka ng Team A and Team B, di ba? Sabi nga. Then, syempre, yung second account mo, ilagay mo sa Team A mo, encode mo sa Team A mo. So, kikita ka ng 700, yung main account mo. Then, yung pangatlong account mo, ilagay mo sa Team B mo, another, kikita ka na naman ng 700 at yung matching na 600. Yan. So, syempre, itong account number 2 mo at account number 3, magkakaroon niya ng sariling Team A and Team B. Yan. So, pag meron ka ng referral, yan, lagay mo sa under ng account number 2 sa Team A or pwede kahit saan dyan. So, for example, dito. So, kikita yung account number 2 mo ng 700, tapos, meron pang 30 pesos na subscription sales bonus dun sa main account mo. Kumbaga, indirect referral kasi ito, itong isang to. So, meron ka na namang na-refer na isa, 700, then 30 pesos sa kabila. At yung matching na 600. Ganun din dito, 700 ulit, plus 30 pesos, at yung matching na 600. Then, magmamatch pa yung para sa malaking account mo, yung pinaka-main account mo, yung 600 dito, at 600 doon. Ayan. So, parang doble yung nagiging kita mo pag naka-tri-pack ka. So, itong isang to, pag nakapag-refer na siya, every referral niya, meron kang 30 pesos sa account number 2 at 30 pesos sa main account. So, ganun din dito. Pag itong isang to nakapag-refer na, again, 30 pesos dito sa account number 2 at 30 pesos sa account number 1. At yung matching na 600 para dun sa account number 2 mo. Ganun din dito, same scenario sa kabila. 30 pesos ng 30 pesos at yung matching na 600. At syempre, yung matching dito sa mas malaki ng Team A and Team B mo para sa main account mo. Ayan, so nakakalito na, di ba? So ang dami ng perang pumapasok dun sa accounts mo. So ito yung medyo i-simplify po natin. So ito yung single account. Let's just say na meron kang 100 referrals. Yan. Isa lang account mo. Yung 100 referrals, para makuha mo yung real-time matching bonus, so hati mo yung 100, 50 sa Team A, at 50 sa Team B. So, ang compute na lang po natin dito yung matching na lang. Wag muna natin isama yung subscription sales bonus na 30, tsaka yung direct referral na 700. So, meron kang 50 na match. So, 600 isang match times 50, that's 30,000. So, yun po yung kikitaan nyo sa matching sa 100 referrals. Ayan. Tapos, single lang yung account nyo. Ngayon, pag tri-pack ang kinuha nyo, again, same din. 100 referrals pa rin. Hindi tayo magbabago ng bilang ng referrals. Ayan. So, ayan. Tatlong package, di ba? Meron kang sa Team A mo at sa Team B mo. Ngayon, yung 100 referrals mo na yan, hahatiin mo na doon under ng account number 2 mo at account number 3. So, may sariling Team A and Team B yan. So, lagay mo yung 25 dito. Lagay mo yung 25 dito. So, kikita ka ng 15,000 para dito sa account number 2 mo. So, 600 kasi diba, isang match times 25 qualified match, that's 15,000. Same scenario dito. So, diba, meron ka ng 50 kasi 100 ngayon. So, yung another 50, lagay mo dito. Tig 25 sila. Ayan, 25 and 25. So, another, kikita ka ulit ng 15,000. Ayan. So, syempre, magmamatch naman itong nasa labas. 25 ulit yan, times 600, that's 15,000. And, ito naman sa loob, another match po yung papunta po dun sa main account nyo. 600 ulit, times 25,
as 15,000. So, ang total po niyan is nasa 60,000 na po. Compared dun sa single account na 30,000 lang yung kikitain mo sa real-time matching bonus. Pero, same lang na 100 referrals. O, di ba po? Sulit yung kita. Kumbaga, doble. Hindi ka napagod. Kumbaga, sulit yung naging effort na binibigay mo kung naka-tripack ka. So, kaya po naging ganun kabilis o lumaki yung kita namin mga leaders dito. Kumbaga, kami nga po, hindi lang po kami naka-tripack. Minsan po, 7 accounts pa ang hawak po namin. So, kumbaga, meron kami main account, tapos meron kami tatlong kumbaga, dalawang tripack sa magkabilang side po namin. So, doon na kami nag-i-start magpalaki ng business. So, imagine, kung sa tripack, meron kang 60,000, what more ang kikita mo kung naka 7 accounts ka, di ba? Ayan. So, ganun po yung naging sekreto ng mga top earners po dito sa Load Extreme. Okay, so question. Kung ganyan naman pala kagandang kitaan sa Load Extreme, bakit hindi na lang lahat ng Load Extreme? Diba? Okay, so ito yung mga rejections, so yung mga common objections ng mga tao. Naku, wala akong capital dyan. Pero kung mapapansin mo, yung mga cellphone nila, mas mahal pa sa 5598. Diba? Minsan, Starbucks dito, Starbucks doon, magsi-selfie pa sa Instagram para lang makapag-post sa Facebook. Yun, diba? Sabi nila, wala akong oras dyan. Naku, mahirap yan kasi may trabaho ako. Well, sabi ko nga, ako as a full-time employee, as a building engineer, and marami po akong extracurricular activities, kung ako nagagawa ko, what more kayo? Kumaga tayo naman lahat is meron tayong oras. We all have 24 hours per day. So, kanya-kanyang priorities lang po yan. So, dapat, syempre, i-maximize mo yung paggamit ng oras mo. Kumbaga, para naman sulit, di ba? Kasi nga, sabi nila, time is money or time is gold. So, iba, sabi nila, wala akong idea dyan. Then, definitely. So, kaya nga we have created this video. Ginawa na po namin itong video na to para po dun sa mga wala pa pong idea, pwede nyong ipapanood sa kanila to. Lalo na yung mga kaibigan nating OFW, yung mga nasa Visayas or Mindanao na friends nyo. So, ipapanood nyo lang po dito para malaman nila yung business kung papaano. And sabi ng iba, risky yan. Napaka-risky mag-join sa ganyan. So, kung iisipin mo, ganito yan eh. Dalawa lang naman ang options mo. So, it's either mag-traditional business ka or load extreme business ka. So, sa traditional business, for example, magtatayo ka ng restaurant. Traditional yon. So, kailangan mo din ng malaking puhunan. Maghahanap ka pa ng mga tao, kukuha ka pa ng permits and licenses. Then, syempre, tignan mo pa yung lugar mo, kung maganda ba yung lugar mo, kung feasible ba siya, kung sa tingin mo ibebenta talaga yung restaurant mo. So, doon pa lang, yun ang medyo risky kasi pag ang puhunan mo dun, hindi ka agad bumalik, lugi ka talaga. Mahirap nang, kumbaga, ibalik yung puhunan mo nila, pag inutang mo pa siya. Dito sa Load Extreme for just 5598, or kung balak mo talagang palakihin yung income mo, you get yung tri-pack natin na 16,794. So, dun pa lang, hindi man siya ganun kalaki, pero yung potential income mo, napakalaki. 'Di ba? Maganda siya kasi unang-una proven and tested na siya. Gagayahin mo na lang kung ano yung ginagawa namin. Kokopyahin mo na lang siya. And ang maganda pa dito, 'di ba? Wala siyang expiry. At ang produkto mo is cellphone loads at iba pang mga products na mga gadgets, kumaga mga hindi napapanis. Hindi siya nag-expire. Ayan. So, doon pa lang, makikita mo yung comparison kung alin ang mas risky, kung traditional or load extreme business. So, we have kasi yung life cycle, no? Lahat naman tayo tatanda. And, syempre, walang makakatakas dyan. Kasi, before kasi, ang sabi ng mga magulang natin, anak, mag-aral ka ng mabuti para makahanap ka ng magandang trabaho. So, syempre, ganun na nagiging mindsetting natin. Kasi itong business na ganito, yung business setup na ganito, unfortunately, hindi siya natuturo sa school. Kumbaga, hindi nabibigyan ng proper education sa kung paano kumita o gumawa ng pera. Kumbaga, ang nagiging mindset sa school, kung paano maging empleyado. Bakit? Kasi yung mga teachers mo, yung iba pang mga professors mo, syempre, ano din sila? Isa rin silang empleyado. Kung yun lang din naman ang ipapasa sa inyo. Not unless pag yung isang teacher mo o yung professor mo is employee siya, at the same time, meron din siyang business. Siguro kahit paano, ma-share niya sa inyo yung ganitong klaseng negosyo. So, syempre, pag nagtatrabaho tayo, pagdating ng 60 years old, magre-retire tayo, sulit na lang kung meron tayong retirement fee. Diba? Siyempre, may pera tayo para hindi maubos. Anong gagawin natin?
magbi-business din, 'di ba? Kung kumbaga magtatayo din tayo ng sarili nating negosyo, yun nga lang, 60 years old na tayo, retired na tayo, may enjoy pa kaya natin yun? O sabihin natin, kaya mo pa bang mag-start ng business kung ano ka na, senior citizen ka na, 'di ba? So sabi nga, kung meron ka namang oras ngayon, habang bata ka pa, nag-aaral ka o nagtatrabaho ka, isabay mo na yung business, 'di ba? Kasi nga, kaya ka nga nagtatrabaho para kumita ng pera, 'di ba? Para, kumbaga, before pa mag 60 years old, may enjoy mo yung time and life mo. For example, ngayon, ilang taon ka na ba? Sabihin natin around 20 or hanggang 30 years old o hanggang 35. So, after 5 years na ginagawa mo yung business mo, itong load extreme business mo, nag-boom na kagad siya. Kung 25 ka ngayon, 30 years old, pwede ka na mag-retire. Di ba napakasarap no? Na-enjoy mo yung pera mo, na-enjoy mo yung family mo, na-enjoy mo yung time and life mo. O sabihin natin hindi 5 years, 10 years. So kung 25 ngayon plus 10 years, so 35, malayong malayo sa 60 years old. So dun pa lang, yung mindsetting mo, napakasarap na. Diba? Then kasi tatlong bagay lang ang dapat mong tandaan sa lahat ng ginagawa mo. Hindi lang sa business, sa trabaho, sa kung ano man. Diba? Unang-una, syempre, maniwala ka kay Lord. Kahit anumang religion nyo, isa lang naman ang Diyos natin. So bakit? Ba't ko sinabing maniwala ka kay Lord? Kasi, di ba tayo, minsan humihiling tayo, sabihin natin na, Lord, sana yumaman ako, sana hindi na kami maghirap. Hindi naman siya magbabagsak ng isang sakong pera para sa'yo para yumaman ka Diba? Kumbaga, idadaan niya yan sa opportunity. Ikaw nang bahala kung igagrab mo or hindi. Ayan. Then, syempre, maniwala ka dun sa company at sa opportunity pinapakita sa'yo ng kaibigan mo. And ang pinakamahalaga sa lahat, maniwala ka sa sarili mo. Kasi marami pong rejections dito sa trabaho, sa negosyo. Kung hindi sila naniniwala sa'yo, tapos ikaw hindi ka pa maniniwala sa sarili mo, sino na lang maniniwala sa'yo, di ba? So, walang imposible kung marunong kang maniwala. Ayan. Again, kung gusto mo na talaga magkaroon ng pagbabago sa buhay mo, simple lang naman, di ba? Matuto kang gumawa ng bago. Kumbaga, get out of your daily routine. Hindi yung, for example, empleyado ka, papasok ka ng late, pagagalitan ka ng boss mo, uuwi kang stress. Tapos kinabukasan, gano'n na naman, paulit-ulit na lang para sa kapusaktong sweldo mo. Minsan pagdating ng kinsenas, after 1 day, 2 days, 3 days, ubos na kagad, so mangungutang ka. Then, aantay mo yung katapusan. Pagdating ng katapusan, magbabayad ka ng utang, kulang na naman yung pera mo, mangungutang ka na naman hanggang sa mabaon ka na ng mabaon sa utang. So, yun lang. Kasi, paulit-ulit lang ginagawa mo araw-araw, wala kang ginagawang bago. So, yun ang advice ko. Kumbaga, itong business na to, kung nakikita mong maganda talaga itong business to, which is, we can say na talagang maganda siya kasi proven and tested na siya since 2003 pa. So, marami na naging millionaires. So, salamat po sa inyong pakikinig and pwede nyo na pong balikan yung taong nag-share sa inyo po ng video na to. Thank you po.